Good afternoon. Okay, so punta na tayo dun sa next natin na topic. So, the application of yung ating iteration or yung ating approximation in interpolation. So, actually, ito namang interpolation na to ay nagawa nyo na kung kayo ay nag-thermodynamics. Tama ba? Kailan nyo ginamit yung interpolation? Kayo ba ay tawag dito? Nag-steam table na. Nag-steam table na. Ayan. So, may formula tayong sinunod doon, kung paano mag-interpolate ng data. So, ngayon, ganun din yung gagawin natin dito. Kaso nga lang, we have 4 different approach na gagamitin in interpolating. So, what is interpolation? Diba? Ano ba yung interpolation po natin na sinasabi? Baka naman yung interpolation na yan ay para lang sa thermodynamics. So, when we say na interpolation, what we do is we let a function, a y equals to f of x, and we want to solve a specific value of y with respect to a value of x. Nga lang din po sa ating value ng x na yun, that is inside an interval. And take note that yung interval na yun will make yung ating sinasabi na difference of the values of x. Kumbaga, dito po sa ating figure na ito, ayan, drawing ko lang, wait lang po ayan. Ayan. So, kumbaga dito, sa ating function of x, gawalan tayo dito ng graph ulit. Ayan. Tapos, ito yung graph natin. Okay. So, at a certain value ng ating x, sabihin natin that this is your first value of x na x sub 0, meron niyang corresponding na value ng y, which is yung ating y sub 0. That is why, yung ating po coordinate dito sa point na to ay si x sub 0, y sub 0. Dito naman, for example, kunyari, meron ka dito isa pang value, si x sub 1. Ayan. Sa buwan natin, pag pinroject natin dun po sa ating graph na f of x, so magge-generate ka ng x sub 1, y sub 1 naman. So, tendency, ito yung katapat, yung y sub 1. So, ngayon, ginagawa natin kasi sa interpolation, yung atin pong value inside this x sub 0, x sub 1, maybe at this point, yan, ay dinidetermine natin as yung ating value of x. Or yun yung parang magiging x1 natin dito. So ngayon, with this x sub 0 up until the mu x, meron tayo dyang ma-generate na delta x. Okay? So, by formula, yung distance sa delta x natin dito is equal to the value ng x natin minus the x sub 0 or the x new. That is your delta x. So, in order for us to solve yung ating pong x na bago, so you just add the x sub 0. So, that is x sub 0 plus the delta x. Okay?
So, ganun yung ginagawa natin. Paano ngayon dun sa ating y? Diba? Ipo-project natin to sa ating y. Yan, ipo-project natin. So, magkakaroon ka ngayon ng x, y natin. So, ang mahalaga lang naman dito is yung mga differences. Ano? Yung differences ng alin? Yung differences po ng ating x. Okay? So, kung meron ka ditong delta x, sabihin na natin na ito yung ating delta x1. No? Yan yung, delta x sub 0. So, yung pinanggalingan ng ating pong delta x ay galing sa x sub 0. Kumbaga, kung dito ka naman pumunta, nandito naman yung ating delta x na isa. No? So, ito yung isa pang difference natin pagpunta mo ng x1. Okay? So, ang ginagawa natin is we try to correlate yung ating mga differences pagdating po sa ating equation na ito. Sa ating function. Pinagsasama natin or kino-correlate natin yung mga delta x's natin para makapag-generate tayo ng yung ating approximated value ng y. Ngayon, ang nangyayari kasi kapag interpolation, meron tayong pinapatakan dyan na functions na pwedeng gamitan ng interpolation. Una, yun yung mga polynomial na functions. Pag may mga polynomial na functions, yan, pwede tayo makapag-generate ng mga polynomial functions as an approximated function. Approximated function lang siya in a certain function. Meron din tayong pwedeng i-generate yan ng mga transcendental. Ang kaso nga lang dito, transcendental. Yan. So, ang focus lang natin ngayon dito is yung mag-generate tayo ng polynomial functions. Yung approximated polynomial functions. Say for example, yung ating f of x ay isang e raised to x log of x. Mga ganyan. So, mahirap tayong mag-generate ng ating y kung hindi natin alam yung function. Kung kunyari, hindi natin alam to. Hindi natin alam yung function na yan. Ano yung ginagawa para ma-resolve itong e raised to x log x? Ang ginagawa natin ay kumukuha tayo ng polynomial function. So, doon sa mga polynomial function na yun yung gagamitin natin para makapag-solve tayo ng ating magiging approximated values of y. So, ngayon, puntahan lang natin itong PowerPoint presentation. Ayan. So, sometimes an approximating function is needed so that the values of the actual function between the consecutive tabular values can be found or interpolated. In courses of algebra and trigonometry where the tables of elementary functions must be occasionally used, it is customary to obtain values between the adjacent entries by the method of proportional parts or linear interpolation. Madalit sabi, nung tayo kasi nagta-trigo, di ba, may trigo table tayo nun. May mga log pa nga tayo na table, di ba? So with that, ang ginawa din is we have the approximation ng ating mga functions related to cosine, yung mga trigonometric functions as well as yung mga logarithmic. So ang ginamit dun ay yung mga linear interpolation. And actually, we can expand extend the degree of the interpolation or the approximated function to quadratic as well as the cubic. So in many applications, the values of discrete data at the specific points are not
all that is needed. So the values of the functions at points other than the known discrete points may be needed, for example, in interpolation. So again, sabi nga natin, given tayo ng ating data na you have f sub 0 or yung ating y sub 0 equals to f of x sub 0, f sub 1 which is equal to the f of x sub 1, and up until f sub m which is the f of x sub n. So ang ginagamit natin then is we try to use a polynomial or we generate a polynomial such that makakapag-generate tayo ng mga y natin. So una na ditong method ay yung ating Newton's divided difference interpolation. So bale ang pag-uusapan natin ay itong apat, Newton's divided difference interpolation, Lagrange interpolation, Newton's forward difference formula, and Newton's backward difference formula. Unahin po muna natin itong si linear interpolation. Saan ba natin na-generate itong Newton's divided difference interpolation? Saan ba nanggaling daw yan? Tandaan niyo pa po ba si Taylor series? Ano nga yung Taylor series dati? Na formula ng Taylor series by Taylor series. Ano yung formula dati ng f sub x ay f of x? Anyone? Kuha yung notes na. Yes po. Summation po of f to the n of 0. Like, and derivative? Summation ng n derivative of f of diba? Fn of a po all over n factorial times x minus a to the n po. Ayun, So, n derivative of f of a times x minus a raised to n all over the n factorial as n starts with 0 and ends with the infinity. Most likely, yung ating ma-generate na equation coming from the Taylor series, yung ating mga ma-generate na mga formula dun sa ating interpolation, nanggaling lang din naman yan dito sa Taylor series natin. Most especially dun sa ating pagde-derive ng ating mga function. Sabihin na natin that this is the nth derivative of f of a. Diba? Tapos ito x minus a raised to n over n factorial. So, dito, ang kinukuha natin ay itong part na to. Diba? Ang ginagawa kasi natin ay by power series naman. By power series, that is f of x time equals to summation ng yung mga constant. Diba? Constant n x raised to x sub n x raised to n, di ba? Yan yung ginagamit natin sa power series. So ang tendency, kailangan natin kuhanin itong mga c na to, itong n factorial n derivative of f of a over n factorial. So paano natin i-relate yan dun sa ating Newton's divided difference formula? Sabi kasi sa Newton's divided difference formula, meron tayo dito na magiging equation, by Newton's divided difference formula. So, meron daw tayo dito na f sub
F sub 1 muna, no? Mag-start mo tayo sa F sub 1. F sub 1 equals to F of x sub 0 plus F of x1 minus F of x sub 0 over x sub 1 minus x sub 0 times natin yung x minus x sub 0. Ano? Kung mapapansin ninyo, in order for us to generate this f sub 1 of x, okay, meron na tayo f of x sub 0. So, di ba, ang ginagawa natin dito ay by using n as 0 muna. Di ba? So, zero derivative. Zero derivative natin, which is yung mismong function, divided by n factorial. Tapos, naka-times pa siya sa x minus a. Eh, sino ba si a? Iti-treat natin dito ngayon na a itong ating x sub 0. Kaya ngayon, yung ating first term doon sa ating Newton's divided difference ay yung f of x sub 0. Tapos yung sunod, plus f of x sub 1 minus f of x sub 0 over x1 minus x sub 0 times x minus x sub 0. Ngayon, saan naman nanggaling po ito? Yan. Yan naman po ay nanggaling sa ating slope. Nanggaling naman yung sa slope. Okay? So, parang ang nangyari kasi is delta y over delta x. Okay? So, doon na-derive ngayon yung ating coefficient dito sa next term natin sa term related to n equals to 1. So, paano yan dinerive? Okay. Bigyan natin to ng expansion. Kasi ito, for linear lamang. Okay? For linear lamang. Saan po ba nanggaling itong ating derivation na to? Okay, sasabihin na natin, diba, na kailangan natin ng function of x. Okay? Kailangan natin ng function of x. Sino yung function of x natin? Ito po yun. Yan. Ito yung hinahanap natin. Yung y dito. Yung function of x. Okay? So, paano tayo makapag-generate dyan ng equation? Tingnan natin yung ating mga differences. So, sabi, gagamitan daw ng slope. So, unahin natin yung sa slope by connecting itong dalawang points natin na to. Yan. Kita nyo ba yung pinag-connect na points? Yan. Yung dalawang points natin. Okay? So, kukuhanin daw natin yung slope niyan. So, una, meron tayo dito na simula tayo sa 2. Kunyari, y2 muna. Y2 mo ay yung f of x. Tama. Minus yung ating f of x sub 0. Diba? Over yung atin pong x minus x sub 0. Di po ba? O ngayon, doon naman sa ating pangalawa, saan naman natin i-relate tong x1, y1? Originally kasi, di ba? Originally, ang talaga namang points natin ay x sub 0 at x1. Sumingit lang si x. So, ang ginawa natin, kinuha lang natin yung relationship nitong isang point na to dito sa sunod na point na to. Pero originally, ito talaga yung magka-connect dyan. Yan, yung dalawang points na yan. Diba? Si yung points ng x sub 0, y sub 0, pati si x1, y1. So, kung bibigyan natin yan ng slope ulit, di meron tayo dito na f of x sub 1 minus f of x sub 0 over x sub 1 minus x sub 0. Okay? So, ngayon, i-derive natin yung ating linear. Sir, bakit po linear? Bakit daw naging linear? Ay, wait lang, nahanap ko yung print screen. Bakit naging linear? Kasi nung pinag-connect natin yung 2 points, di ba makakapag-create tayo ng line?
Ganun naman lagi, di ba? Pag nag-connect tayo ng 2 points, makakapag-create tayo ng line. Ano? So, ganun din dito. So, pag pinag-connect natin si x sub 0, y sub 0, pati si x1, y1, line pa rin yung nagamit natin. Ano? So, di ba kinukuha din naman natin yung slope of a line? Ano? So, ito, i-derive ko lang ha. Itong Newton's divided difference. Yan. Sabi natin, ito yung ating nakuha. Ano? So, isolve down natin yung f of x natin. Ito yung tanong, what is f of x? Kasi ang hinahanap natin ay yung interpolated data. Ano? So, dito, ano mangyayari? Cross-multiply natin. Ano? Tama ba? Lipat natin to dito. Tapos, lipat nyo na lang to dito sa kabila. Tama po ba? No? So, tendency magiging f of x minus f of x sub 0 equals to f of x1 minus f of x0 over x1 minus x0 times x minus x sub 0. Tapos ilipat nyo na lang to sa kabila. Ano po? So, yun yung naging derivation naman ng ating Newton's divided difference formula using yung ating connection of the points natin. Ano? Again, this is yung ito yung ating x value na nasa gitna ng x1 at x sub 0. Ano? So, tendency, kailangan natin kuhanin yung interpolated data dito. Or yung corresponding f of x ng x natin dito. So, ito ngayon yung naging formula natin by linear NDDI Newton's divided difference formula, NDDF na lang. Okay? So, we have here f of x equals to f of x sub 0 plus f of x sub 1 minus f of x sub 0 over x1 minus x sub 0 times x minus x sub 0. And take note na pinag-connect lang natin gamit ang line. That is why, again, gamit po yung principle na kung ano man yung subscript natin dito sa ating f sub, yung ating f sub x or f sub of x, yun yung ating degree of polynomial. Ano? So, again, this is your linear NDDF. Ayan. So, ito yung ating degree of polynomial. Okay? Sir, paano kung ano? Ang ginawa natin ay nag-connect tayo ng 3 points. Kunwari may x2. Ayan. Si x2 mo, matik, may katapat yan na f of x2. Tama. So, mayroon ka x2, y2. Okay. O, para hindi na tayo malito sa graph, i-tabulate natin. Ano? So, palagi po, pagka interpolation, yan, meron tayo dito values of x and values of y. Dito, meron tayo na x sub 0, ang paterno niya ay y sub 0. Ito naman, si x1, si y1, si x2, at si y2. Again, interpolation yung ating sinusolve. That is why, dapat, nasa pagitan lang yan nitong buong interval ng x natin. Ano? So, dapat yung data ko, nandito, o kaya nasa pagitan nito. Okay? Nasundan po ba yun? Regardless kung ano man yung ating magiging delta x doon sa pagitan nila, okay lang po yun. Ano? Basta interpolated or nasa loob ng mga values na x na to yung kukuhanan natin ng f of x. Okay. So, nadagdagan tayo ngayon ng data. Tendency, hindi na line ang ating gagamitin pang connect. Magiging parabolic. Oops, sorry, pangit. Yan, para magiging parabolic. Ano?
So ngayon, kung parabolic na yan, hindi na linear to. Magiging quadratic na siya. Tama? Magiging quadratic formula na tayo or quadratic NDDF. Okay? Ito, medyo mahaba-haba lang to, ano. So, isasolve pa natin yan kasi naka-quadratic na. So, paano kaya yun? So, ginagawa po kasi natin dyan kapag ka dito, quadratic na. So, iba na yung approach. Ano? So, ang nangyayari, ito yung ating magiging formula. F sub 2 of x. Sabihin natin na may b sub 0 tayo dito. Plus b sub 1 ng x minus x sub 0 plus b sub 2 times x minus x sub 0 times x minus x sub 1. Sir, ba't parang magkaiba na itsura dun sa linear? Ito, puro mga f of x eh. Bakit meron kang pasimuno dyan na b? Ano? Hahanapin natin muna yung mga b. Okay, bago tayo mag quadratic. Okay. Pansinin lang natin itong linear sa quadratic. Ito yung linear, di ba? Ito yung quadratic. Kung atin pong ipapattern, b sub 0 is your f of x sub 0. Do you agree with that? Agree kayo doon? Ganun pala yun, sir. Yung b sub 0 ko pala, yun na yung aking magiging f of x sub 0. Tama po. Automatic na po yan. Ano? B sub 0 mo equals to f of x sub 0. Sir, yung b sub 1, pattern mo ulit sa linear. Ano yung meron sa linear? Ito, yung mahaba. Sundan? Diba? Yun yung mayroong coefficient. Yun yung may factor na x minus x sub 0. Ano? So, yun pala. Tendency, si b sub 1 ko pala naman ay mayroon lang mahabang pangalan na f of x sub 1 minus f of x sub 0 over x1 minus x sub 0. Para palang tinamad lang kayo, sir, magsulat. Parang ganun, ano? Oo, tinamad lang tayo magsulat. Ano? Pero mamaya, kasi, bakit hindi ka tatama rin magsulat? Anong ipapattern natin sa B2? Yun. Yun yung problema ngayon. Paano natin ipapattern yan sa B2? Diba? Paano yan? Paano kukuhanin si B2 ngayon? So, sabihin na natin na i-derive natin yung ating formula dito. B2. Kunin mo pa lahat to, ano? F of x. Palipat-lipat ka ngayon. Kumbaga, kung expand mo to, ano? F sub 2 of x equals to f of x sub 0 plus f of x sub 1 minus f of x sub 0 over x minus 1 x sub 1 minus x sub 0 x minus x sub 0 plus b2 times x minus x sub 0 x minus x. Ang haba. Nakakatamad isulat. Ano? Bigyan ko na lang kayo ng pattern. Bigyan ko na lang kayo ng pattern. Kasi, kaya naman, di ba? Engineers na tayo, no? Huwag na natin i-derive yan, sir. Mag B2 ka na agad. Ano yung magiging B2? Since ngayon, related na yung ating mga values, ano? Sabi natin dito, di ba? Meron tayong f of x sub 1 minus f of x sub 0 over x1 minus x sub 0. That is the connection of x1, connection ng x0 to x1 lang.
Diba? Yan yung connection no ating x sub 0 and x1. I-rewrite ko yan ha as ganito. F of x sub 0, x1. Okay? I-rewrite ko lang. Ngayon, related na tayo ngayon kay x2. So actually, pwede mo din naman yung kuhanan ng connection. Naka-line din. Ano? So, ang nangyayari po is, kailangan ko din ng f of x1, x2. Okay? I-pattern nyo lang ha. Ito. Dito. Ngayon, kailangan natin ng f of x1, x2, ano yung magiging expanded form. So, ang magiging expanded form po ngayon, f of x1, x2 is magiging f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. Sundan. Sunod. Paano ko si B2? Si B2 po, ganito ang mangyayari. Ano? Kailangan natin kumuha ng f of x0, x1, x2 over x2 minus x0. Sir, ano naman padali yan? May bago ka na namang nilabas na f of something. Kung titingnan ninyo yung pattern, ito si f of x sub 0, ito yung expansion. Si f of x1, x2, ito naman yung expansion. Paano ka ngayon mag-expand ng ganito? So, ang mangyayari dyan is magkakaroon ka ng f of x1, x2 minus f of x0, x1 over x2 minus x0. Okay? Ganun po tayo ha. O sige, para wag kayong malito, baliktarin natin yung numbers. Kasi, sa totoo kasi, dapat ganito yung arrangement. x0, x1, x2. x1, x2, x0, x1. Ano, nasusundan niyo ba yung pattern? No. So, dapat dito, para mapaghiwalay natin si x0, x1, x2, dapat ito munang dalawa minus itong dalawa. Nagigets? So, nangyari, f of x1, x2 minus f of x0, x1. Oh, bakit nag-sir x2 minus x sub 0? Kasi po, yung dalawang dulong values of x natin ang ating i-compare. Kasi nga, quadratic na siya. So, tendency, yung aking graph ay simula dito, papunta ngayon dito. Kaya quadratic. Kaya i-compare mo ngayon ay si x2 minus x sub 0. Ngayon, pag in-expand natin tong ito, ay katamad. Ang haba. Tama ba? Nakakatamad. Haba naman. Haba. Mamaya, bigyan natin ng madaling solution. Ano? Kunwari, yan. Pansinin naman ngayon yung ating mga multipliers for every b. Tingnan niyo, from x minus x sub 0, nung naging b2, x minus x0, x minus x1. Ano nangyari? Nadagdagan tayo ng x minus x1 kay b2. Tama. Okay? Nasusundan ba yung pattern natin? Again, always start at b0. So, node b1 times x minus x sub 0
plus B2 times X minus X sub 0, X minus X1. Ano kaya pwede natin gawin sa cubic? Cubic NDDF. F sub 3 na to, no? F sub 3 of X. Okay? Dito, mag-start tayo ulit kay B sub 0. Still, B sub 0 ay yun ang value. Plus, B sub 1, X minus X sub 0. Plus, B sub 2 times X minus X sub 0, X minus X sub 1. Paano magiging cubic? Para maging cubic, kailangan mo ng cubic term. Diba ito si constant term? Ito yung linear term. Kasi x raised to 1 lang. Ito, x times x. X squared, tama? Kaya ito yung quadratic term. Ano? Ngayon, kailangan mo ng cubic term. So that is yung b sub 3 times x minus x sub 0, x minus x sub 1, x minus x sub 2. Tanong, ilan ang involved na values ngayon? Dapat ay maging 4 naman. Okay? Ito lang tatandaan. Ano? Kung kailangan mo ng linear, okay na ang dalawang values of x. Kagaya nito. Ito lang kasi pinag-compare natin. Di ba? Nung naging quadratic, kailangan mo ng 3. Ngayon, kung kailangan mo ng cubic, kailangan mo ng 4 na data. Naintindihan? Ano? So, yan. Paano naman ito i-derive? Si b sub 3. Kaya naman i-derive si b sub 3. Ano? Pattern lang ulit natin. Again, b sub 0 ay f of x sub 0. Next, b sub 1 equals to f of x0, x1. Pag in-expand, f of x1 minus f of x sub 0 over x1 minus x0. Ngayon, kailangan mo ng B2. So, that is, dapat pala ito yung bracket, sorry. Dapat yung bracket to. Bracket. Ayan. So, kailangan mo ng f of x0, x1, at x2. Ayan. So, pag in-expand mo, f of x1, x2, minus f of x0, x1 over x2 minus x sub 0. Napapansin niyo ba? Kung ano yung subscript nito, yun din yung nasa dulo. Papansin naman ano? Yun. Paano sa B3? F of x0, x1, x2, x3. Gusto niya ng hint. Hint lang naman. Ano? Ano yung ginawa dito? First 2 minus last 2. Tama ba? Ano? First 2 minus last 2. Bakit 2? Kasi po, 2. Yung subscript. Ano ngayon dito? First 3 minus last 3. Nagets? Nakalito ba? First 3 minus last 3. Okay? So, paano i-expand? So, meron tayo na first 3. Yung ating, ito munang tatlong to. X1, X2, X3. Minus f of x0, x1,
x2. All over. Dulo to dulo. Ano? Dulo to dulo. Ano yung dulo? x3 minus x0. Sundan na yung pattern. Sundan na. Nagets po. Ay, teka, sir. Teka. Kami gahoy pagsasolve niyo ng pagkakahaba. Ha? Hindi ganon. Ano? Papadaliin natin. Anong napapansin ninyo? Sige, ako na lang. Kunyari, may napansin ako kasi tuturo ko sa inyo. Kaya ako nakapansin. Ano? F of x sub 0 ginamit dito. Tama? Anong napapansin dito? Ginamit to dito. Tama? Ito. Ginamit din dito. Tama. Parang successive. Ano? Successive. Yun kasi, yun yung gagamitin natin. Bakit divided difference? Difference ng y at difference ng x. Ano? Kaya divided difference using the slope. Ngayon, paano po ito isosolve? Sir, ang haba naman ng binigay niyong formula. Pero ito ang gagawin. Diba meron tayong values of x, meron tayong values of y. Tama ba? Ito si x. Dito na lang. Habaan ko ha. Ito si x, ito si y. Diba? Sabi natin, by cubic, kailangan mo na x sub 0. Tapos, ang terno, y sub 0. Tama? Okay. Next column. Sorry. X1 pala. Y1, X2, Y2, X3, Y3. Ayan, ano? Next column is first DD. Anong first DD yan, sir? First divided difference. Ano? First divided difference. Yan yung ibig sabihin na. First DD. Okay. Divided difference. Pag generate natin to at nag-divided difference tayo, ito yung lalabas. Ayan. Sundan. That is your first divided difference. Okay. So, ilagay natin dito. Yung f of x0, x1. Next. Anong divided difference kaya nito? F of x1, x2. Paano i-expand? Paano i-expand? Ganito. Yan. Ito, expansion. Ano? Susundan ba? Lagi lang divided difference ha? Lagi lang. Ay ito. Kailangan ko ng f of x2, x3. Narating na ba natin to? Narating na? Hindi pa. No, dun sa ating mga data, hindi pa natin nakukuha. Anong gagawin? Kailangan mo naman ng second divided difference. Okay? Bakit na yung second? Kasi, from a linear divided difference, magkakaroon ka na ngayon ng alin? Magkakaroon ka ng quadratic divided difference. Pag itong dalawa pinagsama, ang magiging sagot ay f of
x0, x1, x2. Okay? Nasaan yan? Aray. Ayun. Diba? Ito yan. Ito. Ayun. Ayan na. Okay? Tapos dito, pag pinagsama, f of x1, x2, x3. So, dito, third DD, ayan. Makuha na natin si f of x0, x1, x2, x3. Hindi pa na-appreciate, no? Hindi pa na-appreciate. No? So, para ma-appreciate, bigyan natin ng example. Ano? Sir, paano po kami magsasolve? Ganito lang ang kailangan. Ito lang pong equation na ito. Ay, sorry, itong table lang na ito ang kailangan ko. Ayan. At ito, yung mga expansion. Itong cubic NDDF. Itong quadratic NDDF. Pati yung linear. Ayan. Ano? So, ito si linear, di ba? Ayan. Okay? O, pwede pala natin itong i-rewrite as f sub 1 of x equals to b sub 0 plus b1 x minus x sub 0 na lang. Okay? Sige po. Mag-solve tayo. Week ano na? Week 11. Ay nga pala, bukas mag-check tayo ng paper nyo. May na-checkan na naman ako. Na-checkan ko na naman yung midterm. Yung quiz 1 hindi pa pala. Tapusin ko lang. Ano? Tapos, yung mga computation, ipapacheck ko na lang sa inyo. Ano? Ay, next tayo. Problem. Kita tayo ng problem. Wait lang. Wait lang, may edit lang ako. Okay. Okay. Sige, start tayo. Ayan. Estimate ln of 2 with a third order Newton's interpolating polynomial. Ano? Dapat yan ay Newton's divided polynomial. Divided difference polynomial. When we say ln of 2 here, ln of 2, what is our actual function? Tanong ko lang. Sa tingin nyo, ano yung actual function natin? Or the exact function? Given na, estimate si ln of 2 with a third order Newton's interpolating polynomial. What is the f of x? So, tingin nyo. Ginagawa na natin ito dati, di ba? What is f of x? Ln of x. Tama. Sabi, estimate daw. Ln of 2. Tanong, what is x?
What is x? What is x? 2. Tanong, nasa loob ba yan ng ating values of x? Yes or no? Nasa loob ng values ng x natin? Yung 2. Yes, di ba? Nasa loob. So, makakapag-interpolate tayo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kailangan, sabi sa problem, kailangan na third order. Ano ba third order? Or third degree na polynomial? Di ba? F sub 3. Meaning, kailangan natin ng anong formula ng Newton's divided? Kailangan natin ng cubic. Sundan po ba yan? Sundan? Ang unang tanong, what is the cubic NDDF? We have f sub 3 of x equals to b sub 0 plus b sub 1 plus, b sub 1 times x minus x sub 0 plus b sub 2 times x minus x sub 0 times x minus x sub 1 times, plus b sub 3 x minus x sub 0 x minus x sub 1 x minus x sub 2. Okay? So, ganyan yung pag-solve. Ano? Ngayon, paano tayo makakapag-generate naman ng table? So, gamitin nyo lang yung table na dito. Ito. Itong ating values dito. So, column for x, column for y, column for first DD, second DD, third DD. Hint lang, hint. Kung ano yung degree ng ating polynomial, kagaya na kunwari, cubic, ganun din yung ating DD. So, aabot siya ng third DD. So, this is your x, this is values of y, this is first DD, this is your second DD, this is your third DD. Okay? Values. 1, 4, 6, 5. 1, 4, 6, 5. Next. 0, 1.39, 1.79, 1.61. Ayun na. First DD. Paano kukuhanin si first DD? Yung kanina. Paano yung kanina? Yan, present ko lang Ano kukuhanin si first DD? Ito. Di ba ito yung ating x sub 0? Ito si x1, ito si x2, ito si x3. So dito si f of x0, x1. Ano ang formula nito? Pag in-expand, magiging f of x1 minus f of x sub 0 over x1 minus x sub 0. Makikisolve naman ng value dito. Ano kaya ang magiging value? 139 over 300. Ano na lang, kahit decimal. For decimal tayo, di ba? Ano? For decimal tayo, 0.463. Ayan. Next, dito. Ganun din. Tama. Kumbaga, ito minus ito over ito minus ito. Yun yung formula doon. Ano? May kikuha. 0.2. Next, ito at ito. So, ito minus ito over ito minus ito. Sagot. 0.2.
18. Nasundan? Sundan po. Next. Matatandaan ha. Anong pinagsasama natin dito? Si f of x sub 0, x1, at si x2. Okay? So, ito minus ito over ito minus ito. Kasi ito yung x2 at x1. x2 at x0. Sundan po ba yan? Ha? Ano magiging value? For decimal. Negative 0.0527. Okay. Next dito. Naka-store ba yan? Naka-store? Naka-store na? Yes po, sir. Naka-store. Sige. Next. Dito. Ano yung divided difference? So, ito minus ito over x3 minus x1. Sagot? Yung sagot na iba. Positive, negative. Positive. Yan. Last. Last natin, ito minus ito over x3 minus x sub 0. Di ba yan yung expanded nun? F of x sub 0, x1, x2, x3. So, parang f of x sub 0, x1, x2. Sorry, baligtad. x1, x2, x3 minus f of x0, x1, x2 over x3 minus x sub 0. Sagot. (0.0182). Tama po. Yan. 0.0182. Ang tanong, di ba? Ano yung values nung B0, B1, B2, B3? Ano nga pag in-expand si B sub 0? F of x sub 0. Meron bang f of x sub 0 dyan? Sa table. Meron. Sino? Si 0. 0 po. Sunod. B sub 0 is B sub 1. F of x0, x1. Meron ba tayong value niyan? Dito. Meron. Anong value yan? Ito. Ano? Kung mapapansin natin, yung trend ng mga nakukuha dito ay itong mga nasa una. This is your B sub 0. This is your B1.
This is your B2 and B3. Okay? So, dapat naka-store yan sa inyo. Ma-store ko ba yan? Ma-store pa. Naka-store pa. Lagay natin dito. We have f sub 3 of x equals to b sub 0, which is 0, plus b sub 1, 0.4633 times x minus x sub 1, x minus x sub 0, which is 1. Sundan, minus 0.0527 times x minus x sub 0, which is 1, at x minus x sub 1, which is 4. Sundan ba? Then last natin, plus b sub 3, which is 0.0182 times x minus x sub 0, which is x minus 1, x minus x sub 1, which is x minus 4, and x minus x sub 2, which is x minus 6. So that will be your cubic approximated function. Sundan po. Sinubstitute ko lang yung mga values dito sa ating cubic NDDF dito sa ating cubic approximated function. Okay? Okay na? Tanong, ano yung ating estimated value? Or the approximated value? Paano nga na siya approximated? F sub 3 of 2. Yun lang. Ano? Isa-substitute na ngayon. Dito, yun 2. Sa lahat ng x. Okay? Ano ngayon yung value ng ating f sub 3 of 2? So, 0.714. May 0 dapat dito. As sa calculator ay 0.71. Oh, ano? Yun. That will be our final answer. Ano? And take note na pwede ka din kumuha dito ng linya. Pwede kang kumuha dito ng quadratic pati linear. Ano? Sir, paano tayo kukuha ng linear? Di ba sinabi natin kapag ka linear, dalawa lang yung values na kailangan. Ano? Dalawang values. Sino yung pwede natin gamitin for linear? Si 1 at 4 ba nasa pagitan si 2? Yes or no? Yes. Yan na, gagamitin mong values. X0, X1. Natindihan? Makapag-generate ka na dyan ngayon ng linear. Kapag ka quadratic, nasaan sa apat na to nasa pagitan si 2? Again, we don't rearrange yung ating data dito. No, we don't rearrange. Okay? Kailangan lang natin is makapag-generate tayo ng functions. So, gaya nito, nasa pagitan nitong 1, 4, 6, yung kung ating 2. So, dun yung pipiliin yung ating
quadratic function. O doon yung ma-generate si quadratic function. Ano? So, kunyari, bigyan natin ng example. Kailangan pa ba na example? Kailangan. Ano? Nagets po ba itong sa cubic? Nagets? So, pagka quadratic, ito, ilista ko na. For quadratic, example. Sino ang ginamit natin sa quadratic? Ito lang, di ba? Itong mga ito, hanggang ka x2. No? Ano ba yung ating cubic, quadratic NDDF? Sabi natin, f sub 2 of x equals to b sub 0 plus b sub 1 x minus x sub 0 plus b sub 2 times x minus x sub 0 times x minus x sub 1. Tama ba? Yan ang ating quadratic NDDF. Ngayon, kung gagamitin natin to, itong first 3 data natin sa x at y, so gagawa ka ulit ng table. Ano? Nagawa ka ulit ng table. Tanong, hanggang saang NDDF lang tayo? Hanggang kay second NDDF lang. NDDF. Second DD lang. Ano? Bakit hanggang kay second DD? Kasi po, yung ating polynomial is a quadratic function only. No? So, dito si x, dito yung ating y, dito yung ating first DD, dito yung ating second DD. So, the goal of this table is to solve for your values of b. Yun yung goal natin, kaya tayo nagte-table. Ano? So, this is your x sub 0, which is 1, x sub 1, which is 4, and then x sub 2, which is 6. Ito yung ating 0, ito yung ating 1.39, ata. Yan, 1.39, and 1.79. Ulit lang, tapos ulit lang. Di ba ang makukuha natin dito ay si f of x sub 0, x1? Tama? Ano? Ang makukuha naman natin dito ay si f of x1, x2. Tapos ang makukuha natin dito ay si f of x sub 0, x1, x2. So, ngayon, ano yung mga values ng b natin na magagamit? For b sub 0, yung 0 pa din. B sub 1, ito pa rin. At ang b sub 2 ay ito naman. Nasundan. Ngayon, kung nakuha mo na yung table na yan, substitute mo na ulit dun sa function na to. Ayan. Substitute to this function as yung ating mga b's as well as yung ating pong x sub 0 at x1. Makukuha mo na ngayon yung ating quadratic approximated function. Sundan yan. Tapos, to solve for the approximated function, f sub 2 of 2 lang. Naintindihan? Nagets po? So, linear, ganun din yung gagawin nyo. Okay? Nagets? Talagang apaw sa like zone si ano. Ano daw? Naglalak ko. Naglalak ko daw. Lolo ko sa Ramos ko. Nag-auto-click. Yung ako, sir. Talagang mouse na yan. Ano? Siya. Nag-gets nyo ang ating ended ang ating Newton's divided difference formula. Nag-gets po. So, tomorrow, meron pa tayong tatlo. Si Lagrange at si Lagrange, si backward at si forward. Okay? So, yung tatlo, hindi kaya. Hindi hindi matatapos. So, since hindi naman tayo mag-meet by Holy Week, so I will provide na lang yung ating magiging discussion for that week sana. Isi-send ko na agad by
Sunday kasi di ba magdi-discussion tayo bukas plus checking ng papel, no? Tapos ang mangyayari ay Sunday kasi yun yung last class ko which is still sa MA 2206. So doon ko isa-send yung ating yung ating discussion for the week na week 12. Ano po? So madali lang naman si interpolation, ano? Kayo mag-alala. Dali lang yun. Okay? So, nag-gets mo itong ating topic na to, NDDF. Any question? So, tomorrow, almost ganito lang din naman yung magiging approach. Ano? Pag nag-backward and forward tayo. Okay? So, wala nang tanong. Class dismissed na po tayo. Thank you po sa inyo. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir.